Question coming from Useng the Great. Coach, paano daw malalaman kung pa-breakthrough ka na sa journey mo? Ito yung tatlong criteria ko dyan. No? Number 1, it is getting harder. Number 2, it's not exciting anymore. Boring na. Okay? Number 3, ito na yung pinaka-final part na pinaka-gusto ko. It's becoming a habit. Pag naalis mo na sa equation yung ang hirap na to, ayan na yun. Ito guys, tatandaan nyo kahit sinong kausapin yung successful businessman, the more you become successful, the more it's getting harder. An example nito, sa mundo ng boxing, ilan ba ang pwedeng maging successful na boxer sa isang division? Isa lang. Ibig sabihin, kailangan mo talunin lahat ng boksingero sa buong mundo para ikaw yung mag-champion sa division na yun. Next, it's not exciting anymore. Diba? Bakit it's not exciting anymore? Kasi paulit-ulit na lang siya. For example, sa trading. Kahit ako, di na ako na-excite dito sa trading. Boring na nga eh. Bored na nga ako kaya ako nagla-live eh. Sobrang boring talaga guys ang trading as in. As much as possible, gusto ko mag-trade ng sobrang daming accounts eh. Kasi ganun na talaga siya ka-boring. Pero, it's becoming a habit. Pag nagiging boring siya, mapapansin mo eventually, nagiging automatic na rin siya. Nagiging hardwired na siya sa'yo. Yung umaga mo, nagigising ka ng umaga, una mahirap, pero eventually, yun na yung gigising sa'yo. Uy, di ko na kailangan mag-alarm. Nagigising na ako ng umaga kasi mag-check ako ng market. Uy, automatic na ako nagte-trading journal. Hindi ko na kailangan isipin. Uy, steady na yung risk per trade ko. Hindi na ako nasasaktan. Uy, may lumipad na coin. Naiwan ako. Okay lang. Abangan ko na lang sa next setup kasi babagsak ulit yan. Ay, nagiging habit na. Eto guys, bibigyan ko kayo ng bonus. The more na ma-perfect mo, the quality of your results increases. Tataas yung kalidad ng resulta mo. Kung dati, ano itsura niyan? Sabihin natin in terms of profits. Dati, ang mga nakukuha mo, yung onting pitik lang nagtitipi ka. Ngayon, kaya mo nang kunin yung mga lumilipad. Kaya mo na sila i-hold pero at the same time, malaki pa rin yung makukuha mo. Nagmo-move ka na ng trail stop, na ma-manage mo na yung trade mo ng maayos. Ganun ang itsura niya. Tapos, pag may mga na-FOMO moments ka, nakakasakay ka pero hindi malaki natatalo sa'yo, something like that. Mga ganung strategy. So, kumbaga, tumaas na yung level ng awareness mo and the same time, na-perfect mo na yung habits mo.